Alright mga kaibigan, manonood na naman po tayo ng balita. Ito'y galing po sa ating Pinas News Insider. Ito ang title, finish na. Camera is real, karma is real. Sobrang kahihiyan ang inabot ng palasyo. Bumitaw si John Vic, kulong si Junior. Ano ba to? Anong ibig sabihin nito? Sinasabi ba sa video na ito, medyo lumiis na lang da si John Vic? Or nadulas? O nangangamote sila. Ayan, abangan po natin yan mga kapatid kung trip nyo na may kasamang reaction video. Panoorin na po natin ito ng sabay-sabay. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Hanggang saan kaya hahantong ang kabulastugan ng Marcos administration dahil tila unti-unting lumiliit na ang mundo ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Ito ang isa sa mga tanong ng ilan sa ating mga kababayan. Matapos ang tila teleseryeng pagbubunyag ni Saldico sa di umano'y mga anomalyang nangyayari ngayon sa loob ng gobyerno at sa tila unti-unting pagkalas ng ilan sa mga gabinete ng administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Marcos Jr. at tila unti-unti nang lumilitaw ang buong katotohanan. Ba't pala naalala ko lang, ba't pala may mga munggo na nagsasabi na malakas na raw ang tiwala ng mga tao kay PBBM. Lutang ata yung mga yun o kaya naka-high sa sobrang pagmamahal. High love kay PBBM. Grabe yung mga post nila. Ewan ko kung nangihingi lang sila ng engagement. Kasi pag ikaw maka-Duterte ka, syempre mapapacomment ka doon o kaya tatawa ka. Once na magtawa ka, connected ka na doon sa channel nila. Kaya minsan huwag kayong maniniwala sa mga daanan nyo na lang. Kasi talagang nakakatawa eh. Titignan mo yung yung emoji niya, walang love eh. May love, mayroon, pero mas marami po yung tawa. Sabi ng ganun, marami na rin nagmamahal kay PBBM. Kayo nga mga kapatid, comment kayo dyan. Marami na ba talaga nagmamahal dito? Ewan. Ay mga kapatid, tuloy-tuloy na ho natin ang ating panonood. Pinas News Insider, nasa description yan. Dahil Secretary of the Interior and Local Government of Philippines, DILG, Junvic Rimulya, tila pumiyok na rin at tila nilaglag, nagbigay babala at tila kinontra na rin. Di man raw direktang pinangalanan, ngunit sa pool si Bongbong Marcos, Liza at Martin Romualdez. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, kahit sino kaya kong arestuhin. Ito ang pahayag ni DILG Secretary Junvic Rimulya matapos ang paglabas ng warrant of arrest laban kay dating ako Bicol Representative Saldico at 17 pang opisyal na sangkot umano sa manumalyang flood control project. Dalawa lang yan eh. Baka alam niya na hindi kasama si PBBM doon sa kanilang palabas doon na iimbestigahan o uhulihin. Pangalawa, talagang walang sinasanto si John Vic. Tingnan nga natin. Sa harap ng media, iginiit ni Rimulya na hindi niya alintana kung sino pa ang masabit sa iskandalo. Kahit sino ang bigyan ng arrest warrant, kaya kong arestuhin. Wala po akong pinipili dito. The law is law. Kung ano ang kailangang gawin, gagawin ko. Ang arrest warrant ay inilabas sa gitna ng sumabog na revelasyon ni Saldico na nag-uugnay sa Pangulo sa 100 billion insertion sa 2025 budget. Alam nyo kasi lumagpas na yung magmamahal na araw na. Dadaan mo ng February tapos March. Mahal na araw na. Tapos magtatag-ulan na naman. Wala pa rin nakukulong ng mga malalaking ulo Na mariing itinanggi naman ng palasyo sa Senado. Dinipensahan ni Senator Ping Lacson at mariing iginiit na walang alam si Marcos Jr. at na misrepresent lamang daw ang Pangulo. Hindi kung na-misrepresent o kaya parang nakalusot parang ganun kasi ibig sabihin dun Ibig sabihin, napabayaan ni PBBM yung mga budget na nakalusot.
Yun ang pagkakaintindi ko doon na misrepresent ba 'yon? Wow. Hindi naman nakapagpigil ang Vice President Sara Duterte at tila hinamo na si Marcos Jr. At ayon pa sa kanya, sumailalim ka sa drug test. Nanawagan si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr. ng agarang hair follicle test kasunod ng kontrobersyal na pahayag Senator Amy Marcos na gumagamit umano ng cocaine at marihuna ang unang pamilya. OMG, unang pamilya, first family. Bakit ba ang hirap sa kanila na magpates? 'Di ba? Bakit alam niyo sa mga taga-kabila lang madali lang naman magpates. Yun nga ang paraan para malaman kung gumagamit o hindi. Para mapatunayan niya sa sambayan ng Pilipino na normal siya. Ganun lang yun Eh di mapapaya si Madam Amy. Oh, sige nga, ate, manang. Apay kasjay ka na po. Yung kabsat mo, ginanyan mo. Oh, magpapates ako. Titignan nyo, papakita ko sa buong sambayan ng Pilipino na mali ka. Dapat ganun Kaso wala, tahimik lang di ba? Oh. Ano yun, ganun-ganun na lang. Kaya nangangamba yung mga taong bayan kung yung namumuno o yung driver nitong Pilipinas parang nasa bus na naka-droga. Yan lang ang sa amin Nag-aalala po kami. Baka umahawak na sa buong Pilipinas wala na sa utak. Wala na sa hulog. Kaya para sa amin lang naman, hindi ka naman namin sinasabi talagang gumagamit. Patunayan mo sa buong Pilipino na hindi ka talaga gumagamit. Ganun lang yun. Wala nang cheche-boreche. Wala nang sabi-sabi na hindi na kailangan kasi pag-aaksaya lang ng oras yan. Tapos yayakap sa taong bayan. Sabihin niya, mas importanteng tumulong sa taong bayan. Lelang nyo. Si PBBM ang pinakamagaling na presidente sa buong kasaysayan. Ayup. Ang galing. Okay mga kapatid, tuloy tayo Ayon kay Vice President Sara, karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman kung ang kanilang Pangulo ay pisikal at psikolohikal na handang mamuno sa gitna ng matinding kaguluhan sa politika at ang lumalalang krisis sa kredibilidad ng administrasyon. Sa kanyang pahayag, diretsang hinamo ng Vice President ang Pangulo. Dapat pag merong challenge na ganyan, ay isubmit mo agad ang sarili mo. Marcos Jr. For a test, lahat ng mga nakasama nila sa parties nila nagsasabing gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot. Base sa pagkakaunawa ko sa pinapanood natin, dun sa parting naganap, lahat daw yun gumagamit. Ibig nyo bang sabihin, kasama si PBBM doon, siya lang ang hindi gumagamit? Wow! Pwede naman, pwede. No? Pwedeng ganun. Kasi nung medyo kabataan ko, yung mga kasama ko, mga umiinom. Ako lang ang hindi umiinom ng alak, no? So, parang, bata-bata pa tayo, So, pinagalitan ako ng mama ko, sabi nga ng ganon, bakit puro mga kainuman yung mga nakakainuman mo? Hindi naman ako uminom sige nga, paamoy nga. Na-test ako. Hindi nga uminom. Ganon yun. Ngayon naman, sa drug test, kailangan, para mapatunayan mong hindi ka gumagamit, kailangan kang magpa-test. Ganun lang naman yun, napakadali, di ba? Malabo ba yun? Hindi naman kawalan Mas matutulungan mo pa sarili mo na iangat ka live via satellite. Hindi ako gumagamit. Ganun lang, di ba? Kaysa naman na bulahin mo kami ng bulahin na para sa bayan ang ginagawa ko. Wala na nga, negative ka na nga sa mga di ba? Negative na siya, no? Mga kapatid, huwag po tayong magpapalinlang sa mga nakikita natin o kahit na ano pa man. Okay, dire-diretso po tayo. Giit ni Vice President Sara, kung totoo ang mga akusasyon na binanggit ng sariling kapatid ng Pangulo, dapat harapin ito ni Marcos ng diretsahan at hindi sa pamamagitan ng pag-iwas
o pagdadahilan. Tila ipinaparating na sa usaping ganito kabigat wala dapat special treatment at walang dapat exempted, lalo na sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Nagpatuloy ang panawagan matapos muling sumiklab ang mga akusasyong kaugnay sa sinasabing paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa isang isyong ilang beses nang nabuhay dahil sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Amy at ang mga dating opisyal na nanawagan ng credible hair follicle test para kay Marcos Jr. para kay VP Sara Duterte. Simple lang ang punto, kung malinis ipakita, kung walang tinatago magpates at higit sa lahat huwag gawing tanga ang sambayanan. Ito po ang magiging topic natin for today. Nako, standby kayo. Sana po mapanood nyo itong vlog kong ito simula't simula hanggang sa matapos dahil nako, ang ganda po ng mga balita ngayon. Okay, hindi ko na po pagtatagalin. Pero paalala lang po, huwag nyo pong kalimutan na i-like po itong video na ito, itong vlog. Ito pag-usapan natin, isa pa itong maliwanag pa sa sikat ng araw na diversion. Ito yung kaso ni Bong Revilla at magtataka ka. Bakit yung katulad ni Bong Revilla ang kinakasuhan pero si Tambi wala? Bakit yung dating senador, ang naging problema, karamihan, nandiyan dyan sa Congress, mga congressman? Sige, pag-uusapan natin yan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Nobyembre, ikinuwento ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa si dating Senador Bong Revilla sa mga kumubra umano sa mga proyekto ng DPWH. Si Bernardo nga... Eto si Bernardo, wala rin to. Alam mo, magtataka ka, bakit bigla na lang state witness? Di ba? Ganyan ang plano sa kanila. Tapos, ito ay nagsoli ng pera. Doon pa lang sa pagsoli mo ng pera, guilty ka na eh. Ibig sabihin nagnakaw ka. Ang masama nito, ang isinoli niyang pera, barya. So ikaw na yung magnanakaw, ikaw na yung umamin ng magnanakaw, ikaw pa yung magiging state witness, tapos ikaw pa yung paniniwalaan, tapos ikaw ligtas. Tapos, anong sense ng sinasabi nito? Ang itinuro niya si Bong Revilla lang. Asa na si Tambaluslos, si Martin Romualdez. Ito po yung timing na timing tong pagkaso kay Bong Revilla eh. Timing na timing kasi sa Blue Ribbon magsisimula sa Lunes at itinuturo na si Tambaluslos, si Martin Romualdez. Matutumbok na yung mga amo nila. Pagkatapos si Romualdez ang ituturo, si Bongbong Marcos na. Pero ito, hindi niya tinuro si Romualdez. So, ito'y maliwanag pa sa sikat ng araw, idadivert na naman. Siyempre, gwapo, artista, galing sa artistang pamilya. At easy way out, si Bong Revilla. Dahil dati na may kaso. Malaking pangalan. Tapos ngayon, wala na sa Senado. Di ba? Doon pa lang makikita mo, perfect na tao si Bong Revilla to divert. Tatandaan po natin, anong nangyari kay Tebes? Di ba? Napatunayang hindi guilty. Pare-parehas ng senaryo yan. Ganyan din ang ginawang panggigipit kay Pastor Kibuloy. Ganyan din ang ginawang panggigipit kay PRRD. Sino ang hayahayang buhay? Di sila. Si Tambaluslos walang kaso. Niloloko tayo. Ang tanong dito, meron bang masustansya na sinabi ito? O yung mga pinagsasabi na ito para mapalayo dun sa tunay na mastermind? Diba? Kasi yung mga sinasabi na ito, ang balita ko, yung sinampan niyang kaso, hindi na yun yung nasa preliminary investigation. Hindi na. At ang dinig ko pa nga dito, 4 na beses, di umano nagpapalit to ng statement. Iba na yung sinabi niya ngayon, iba na yung sinampa. Diyan pala makikita mo, may nagtuturo, may nagdidikta. At malamang-lamang yan para malayo doon sa tunay na mastermind.
araw mismo ang nag-deliver ng cash kay Revilla sa bahay nito. 125 million pesos. Sana man lang may picture ka, 'di ba? Meron kang mga hindi puro hearsay lang, hindi puro sat-sat lang. Noong 2024 at 250 million pesos noong kampanya sa eleksyon 2025. After receipt of the 25% commitment, which were packed in 6 cardboard boxes, each containing at least 20 million, and 1 paper bag containing 5 million, I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. Ngayong araw, kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan si Revilla kaugnay ng 92.8 million pesos na ghost project sa Pandibulacan. Kapwa niya Kinasuhan sa ombudsman. Ulit balik natin dito kasi ito bata to ng ombudsman. Bata ito nito to si Utoy. Bata ito ni Boying. Kinasuhan sa ombudsman dati, ito yung spokesperson niya sa DOJ, no? Alam naman natin, nasa survey panalo to si Bong Revilla. 'Di ba? Nadikit lang ang pangalan nitong Bong Revilla sa mga Duterte. Ang napagkakadinig ko, hindi pumirma yung anak niya for the impeachment ni Sara. So, na-identify. Ito nga, ipinalit, ang nadinig natin dito, ipinalit doon sa, wala naman sa survey, pero ipinanalo. Naalala nyo, mayroong mga kakampwet dyan na nanalo, pero talo naman talaga. Wala sa survey, biglang nanalo. Duda pa nga ako eh. Ito'y aking opinion lang ha. Hindi talaga, panghuling pumasok si Amy, hindi dapat si Amy ang panalo doon. Si Bong Revilla dapat. Siyempre, pinalit yung kapatid. Hindi nila inaasahan na tatraydo rin sila at magsasabi ng katotohanan si Amy. So, ang napag-initan si Boying, ang napag-initan si Bong Revilla, dinaya na, trinabaho na, di umano, sa eleksyon, tapos, kinasuhan pa. In short, alam naman natin kung gaano kagigil ang Rimulya sa Revilla. Ito ay may connection din sa Cavite. Hindi natin maiaalis po yun. Alam natin na kahit yung pagkakatalsik ni Torre ay may kamay doon si John Vic. Ito rin. Ito sa akin lang ha. Dahil hindi talaga mananalo ang Rimulya sa Revilla dyan sa Cavite. So, ano yan? Trinabaho to si Bong Revilla. Kaya nga sa akin, huwag tayong papayag sa kahit na pamaraan para i-divert ang issue. Ito trinay nila si Atong Ang. Pinaputok nila yung balita. Biglang inisyuhan ng warrant of arrest si Atong Ang. Diba? Bakit? Kasi nga magbu-blue ribbon na sa Lunes. Kailangan nila ng pantakip. Hindi natin alam, baka mamaya maituro yung kanilang amo si Tambalislos. Di umano. Wala silang pang-cover up ng pag-uusapan sa balita. Kasi trinay nila si Atong Ang. Ang problema, hindi bumenta. So, kailangan sila ng another cover up na balita. Ito si Bong Revilla. Siyempre, halimbawa, ako tanungin mo. Gusto kong pagtakpan yung mastermind. Pipiliin ko talaga yung mga sikat na senador at kung sikat na senador, lalong-lalo na kung artista. Kasi kahit hindi politically involved na tao, kilala yung artista. Diba? So easy target talaga si Bong Revilla. Pero hindi tayo dapat nagpapaloko sa mga animal dyan. Kahit na hindi tayo papayag na madadivert. Kasi it is public knowledge. It's safe to say that it is public knowledge na alam na ng taong bayan kung sino ang mastermind. Sinasabi na bakit palayo tayo ng palayo? Ombudsman sa Sandigan Bayan si Revilla kaugnay ng 92.8 million pesos na ghost project sa Pandibulacan.
Kapwa niya akusado ang 6 na dating opisyal ng DPWH, kabilang sina Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sabi ng ombudsman, nagsabuatan sila Revilla at mga taga DPWH para ilabas Yung mga state witness nyo, yung mga witnesses nyo, puro palpak. ang pondong pampagawa ng flood control project sa Purok 5 Barangay Bunsuran, pero walang naitayong proyekto roon. Despite the absence of any actual construction, the respondents declared the project completed. Thereafter, to facilitate the release of the entire project cost, the respondents are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers. Sabi Nino ni Bernardo, sabi Nino, ng mga magnanakaw din. Ako ginagamit ko lang yung term na magnanakaw, kahit na, para kasi madali lang intindihin, okay? Hindi, kasi baka sabihin, hindi pa naman proven na yung sinasabi mo magnanakaw nga sila. Pero sila mismo Sila mismo inamin na nila. Kaya nga sila nagsosoli ng pera Dahil nangurap sila. So ano yung mga pinagsasabi mo, Utoy? Sino nagsabi niyan? Yung magnanakaw din? Sino nasa matinong kaisipan na, siyempre, alang ilaglag mo sarili mo. Natural, magtuturo ka. Kahit sino ituturo mo. Kung kaya mo ituro ang Duterte, ituturo mo ang Duterte. Same, itong si Boying at saka to si Claire, same. Isipin mo to si Claire, maipasok ko lang. Sinasabi niya na bakit siya ang dinimanda ni Libiste, anong koneksyon at sino ang tao sa likod ni Libiste, bakit ako pinatatahimik? Anak ng tete. Diyan pa lang sa pasintabi, diyan pa lang sa introduction ni Claire, pupunta na naman tayo sa Duterte. Ganyan. Of course, magnanakaw Ituturo niya kang sino-sino. Ituturo niya kahit si Lapu-Lapu, kahit si Magellan, basta mailigtas yung sarili. Di ba? Ito, bigla ang naging state witness. Ang balita din dyan, di umano, magre-recant na yan ng sinabi. Di ba si Alcantara medyo nag-iiba na tono? Pag hindi siya ginawang state witness, i-recant niya yung mga sinabi niya. So ginawang state witness, panindigan nyo na yan. Yan na yan, ituro niya. Tapos na tayo. Okay? Okay? Tambalos-los. Okay ka na dyan. Mark, safe. Di ba? Hiling ng ombudsman sa Sandigan Bayan, maglabas agad ng hold departure order at warrant of arrest laban sa mga akusado. For the case of malversation, the prosecution recommended no bail. That said, if and when warrants of arrest are issued by the court, the respondents will have to be detained pending trial. Bigat, no? Yan pa ang gusto nila, no bail. So normal, yan ang pag-uusapan ng tao. Diba? Hahatiin, yan. O kasi nadidikit nga si Bong Revilla sa Duterte na, parang ganun. Ang lupit. Utoy, gigil na gigil yung amo mo sa Revilla. Sabagay, kung ganun ba naman ang itsura ko, magigigil talaga ako sa Revilla. Hindi ko nakayanin dun sa lugar ko, sa Cavite. Tapos ganun pa yung itsura ko, talagang... Si Revilla na ang pinakamataas na opisyal na kinasuhan kaugnay ng anomalya sa flood control projects, kasunod ni na dating Congressman Zaldico at kontratistang si Sara Diskaya. At present, several cases are still ongoing preliminary investigation, while many... Yung sinabi siya ng pinakamataas na kinasuhan, si Bong Revilla, di ba? Very convenient nga kasi gipit na si Bongbong Marcos, di ba? Hanggang ngayon wala pang nakakasuhang mataas na tao. Sabi niya merong hindi magme-Merry Christmas. Sinabi niya na merong maraming makukulong. Pero ang nakulong lang di si Diskaya. So, para mapatunayan din ni Bongbong Marcos na merong makukulong na mataas na tao, ang pinaka-safe dyan, si Bong Revilla, hindi na senador Tapos, meron pang political rivalry. Hitting two birds in one stone. Ang Revilla at Remulla. Kaya ito this is very, very obvious na atake. Kaya lang, hindi rin effective. Bakit? Hindi yan ang gusto ng taong bayan para managot. Hindi. Hindi yan ang tinitingnan nilang mastermind. more remain under active and continuing fact-finding. This sends
and should send a clear message. Those who misuse public funds will be held accountable under the law. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Revilla pero nauna niyang itinanggi ang mga paratang. Jonathan Andal Ay, nako. Diversion to the max tayong kalalabasan. Nakita nyo yung ginawa kay Libiste, ginigipit? Same. Same yan. Yung panggigipit din yan. Magkaiba lang kasi hawak ni yung ebidensya. Ito naman si Bong Revilla. Convenient para gipitin. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!